Ako din naman po, Mr. Chair, ayoko dun sa mga drug lord eh. Gusto ko mapanagot. Yum, 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 yum. Pero sa mga rebelde, ayaw mo rin ba? Alam naman natin ang connivance ng mga drug lords at mga rebelde, di ba? Sila ang nagkampihan ngayon, mga kababayan, para i-pin down ang mga Duterte. O, Mr. Chair, kung high value target ba, kapag wala pang proceeding ng korte, pero nasa listahan nung high value target dun sa war on drugs ng dating administrasyon, ano po ba, inosente po ba ang status ng tao na yon? Yes, Mr. Chair. Everybody... Eto na. National Union for Patakas Lawyer daw, sabi ni mga kababayan. Vika Eric. Kakampi ang mga makakaliwa. What do you expect? Sila lang din. Until proven guilty. And if there is no conviction, then therefore everybody who died during the war on drugs without that conviction are innocent. And second, Mr. Chair, I'd like to point out that... Innocent kasi nanlaban. Hindi na nadala sa korte. Pero nanlaban. Innocent ang mukha mo. The Philippines has suspended the... Innocent under the kung pagbabasihan mo talaga yung hatol. Pero sa batas ng Diyos, sa mata ng Diyos, yung mga taong ito ay hindi kasi inosente dyan sa pinagsasabi mo. Implementation of the death penalty. So actually, no one should die. Lahat dapat buhayin ang mga drug lords, mga kababayan, mga drogista. Wala na dito. Huwag na tayo makinig dito, mga kababayan, dito sa mga ngipin dito. Wala na. Sila na lang ang lulukuhan, mga kababayan. Pero, andito pa si PRRD, dito. The ICC ICC. Scare me a bit. Scare me a bit. They can come here anytime. Come on. I suppose that you would want to maybe make it easy for them to visit and start the investigation. Tapos ito si Ngagag, mga kababayan, papayagan na daw na pumasok dito ang ICC. Ano ba yung sinabi ni Bersamin kanina? Welcome that. Alam mo, wala naman tayong taguan. Walang taguan. Sabi ko, yung ginawa ko, sinasabi ko na sa inyo, yung ginawa ko. I did it for my country. And for the young people dyan sa droga. No excuses. Excuses. No apologies. No apologies. May go to hell. So be it. Basta hihilain lang niya si Risa, mga kababayan. Mr. Chair, hearing that, ibig sabihin po ba ay willing ang dating Pangulo na isubject yung sarili sa investigation and all processes na gagawin? Sabi ni Digong, subukan nyo lang. Diba, raratratin niya, mga kababayan. Ng ICC in relation dun sa kanyang war on drugs? Bigyan mo ako ng pera, ako nang punta ng ICC doon. Ako na mismo mag-imbestiga doon. Sige! Raul! Niya, hurry up! Bigyan mo ng pera, Raul. Baka matanda na ako, mamatay ako. You might miss the pleasure of seeing me being standing before a court and hearing the judgment, whatever may be. Pero ako, sabi ko, ginawa ko para sa bayan. Paano na yan ngayon? Ang Amerika, si Trump, lalabanan na din ang mga drogista. May kinabahan, mga kababayan, na presidente ng ibang bansa na dawit sa droga. Ginawa ko para sa mga anak natin. Palibasa, walang anak ito si Raul. You never know kung ano yung resulta sa mga droga sa mga bata. You'd never know the sacrifice. You never know, Raul. Of the parents. You'd never know the misery. And kita mo naman sa lahat ng Pilipinas. And you'd never understand. Never understand the suffering of a parent or a brother or sister na nakita niya naggunggong na ang anak niya. Pinaaral mo, kindergarten, grade school, high school. Tapos naging gunggong. Pagdating sa college, bigyan mo ng droga, tapos nagunggong na. And you render the
human being inutil. Inotil. Yan ang masakit sa akin nung na-mayor ako. Oh. Sagad yun ng droga. Hindi ko katanggap-tanggap. Kaya kita papatayin talaga. Prangkahan. Hindi ko matanggap. Oh, paano si Dilima sa tabi mo, oh? Sir, last question. Ikaw yun. Oh, ikaw yung Mr. Raulul. Chair, hindi po talaga katanggap-tanggap lalo na't kung meron nga, totoo man, kahit sabihin natin na nakagamit ng droga pero sa halip Sinabi ba niya yung nakagamit ng droga? Yung mga tulak. Oh. na i-rehabilitate, ang mangyayari pala ay masasama sa drug list na hindi Ikaw ang wala sa sa topic, Manuel. Hinililihis mo ng sadya, mga kababayan, ni Manuel. Sabi ni dating Pangulong Digong, yung mga adik, hindi niya gagalawin yan. Yung mga nagtutulak lang. vetted tapos papatayin. Masakit po talaga yun, Mr. Chair. At sa dami ng mga naging Paulit-ulit. witnesses po natin, Ganyan mga sila, mga relatives kababayan, mga siraulo natin. Si Raul, Manuel, mga na kababayan. pumunta dito, dama po natin ang ganong epekto. Hindi lamang nung Ipa-drug test kita, Raul, ha? pagkalat ng illegal na droga, pero maging yung approach, no, na patayan yung nakapanguna kaysa yung paano natin ma-rehabilitate yung mga Sige, mag-rehabilitate ka ngayon. Bakit hindi nyo ganawa? Wala nang war on drugs ngayon, Presidente, mga kababayan, ayaw na sa war on drugs. napunta sa ganong landas. Sir. So, Mr. Chair, Sige, ito sagot. na po yung huling tanong May natin. I just interject. interrupt you? Mr. President, sandali lang po, patapusin lang po natin siya. Pagkatapos po, kayo po, re-recognize ko po. Sige, please, wrap it up. Thank so you, that, Mr. we Chair. can Mr. proceed. Chair, huling tanong kasi lumitaw din naman na ang dating economic advisor ng former president na si Michael Yang ay actually involved sa illegal drug trade. Sana ang mga kababayan, nag-conclude na naman ang akla, mga kababayan. So gusto po nating matanong kasi ang postura po ng dating Pangulo ay staunch enemy of illegal drugs, pero malalaman natin, Mr. Chair, na ganun pala ang ilan sa mga aktibidad ng kanyang economic advisor. So Bakit hindi pa nakakasuhan? Hulihin nyo. gusto po nating malaman, alam din po ba yun? At ang number 1, kung talagang concern ka sa droga, ha, Raulul, imbestigahan mo yung Pidayalix. Sige, subukan mo kung kaya mo, Raul. Ng dating Pangulo na mismo ang economic advisor niya ay involved sa illegal drug trade. Are you really sure? Are you really We sure? had lots of evidence po dito sa In court. hearings sa Kamara. Produce one now. Wala. The records of the House For of Representatives can suffice. Korte ba kayo? He's going around until now and making friends with everybody. Oh. Lahat ng mayor yan dinidikit. Ganon ang mga in-check. Lahat ng businessmen sa China, mainland China, pag nagdegosyo, nagdidikit yan ng mga politiko, especially the mayor. Are you really Kaya ko sure? namimili, kasi lulo ko in-check So ano bang problema ko kung maglapit yan dito, puro kriminal? Magipag-inuman ako ng kriminal. Pagkatapos yan, barilin ko. Ano bang problema sa akin yan? Pagkainin ko, tapos usog na, lasingin ko. Tapos, tatapon ko. Sa Manila Bay. Kaso Mr. Chair, hindi lang po yun kainuman. Mismo, lang yung presidential economic advisor, ganun pa Kaya nga, mayroon kang ebidensya. Produce ginagawa. one. So it seems like parang naging mafia po ang gobyerno natin nung Mafia ngayon ang mafia. administrasyon. And with that, Mafia with the mga makakaliwang grupo, mga kababayan, nakipag-mafia na doon sa mga tamba. I end my interpellation, Mr. Chair. Thank Mr. you. Chair, kung buhay pa yan, ibig sabihin, hindi yan durugista. See? Hindi ko itataya yung pagkatao ko. Mayor, presidente, tapos mag-ano-ano. Ikaw, ka, akla ka. Ano lang, Okay, salamat po, Mr. President. Thank you, Congressman Manuel. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.